Daddy, tapos na po. Saad ng anak niyang si Lumi. Saglit siyang bumaling dito. Sige lang anak, ilapag mo lang dyan. Bumalik si Inigo sa ginagawa niya sa kanyang laptop. Katabi niya ang nebulizer ni Lumi na kapapatay lang niya. May bahagyang singhot pa ang anak ni Inigo. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit anong ingat, hindi pa rin ligtas ang Maynila para sa batang may hika. Gusto niya itong i-homeschool pero gusto niya rin na maka-experience ng normal schooling ang anak niya. Wala na nga itong nanay at kapatid, pagkakaitan niya pa ba na makipag-socialize? Daddy, pasensya na ha? Medyo hingal pa na sabi ni Lumi. Naging pasaway na naman po ako, umatake po tuloy ang asthma ko. Hinaplos niya ang buhok nito. Okay lang, hindi mo naman kasalanan na mag-enjoy. Nag-enjoy ka ba nung naglaro ka at naging matigas ang ulo mo? Daddy, mahina siyang tumawa. Tinatanong ko lang naman, mahalaga sa akin ang safety at kalusugan mo. Pero mahalaga rin sa akin ang kaligayahan mo. Sana ibalanse mo lang para hindi ako nag-aalala ng ganito. Niyakap siya ng bata. Thanks po, Daddy. Salamat po sa lahat. Hinaplos niya ang buhok nito. Wala siyang gaanong pamilya. Si Lumi ang buhay niya. Simula nang iwan sila ni Jane at magpakasal sa iba, sinikap na ni Inigo na maging responsableng ama para kay Lumi. Maya-maya ay bumalik sa pag-aaral ang anak niya. Siya naman tiningnan ang mga email. Dear Mr. Salvatierra, you are hereby assigned on a temporary basis to oversee legal compliance for the failed beachfront development project at San Isidro Cove Resort. The assignment shall run for a period of 3 to 4 months. A work-from-home arrangement is approved. For strict compliance, sincerely, Carla M. Reyes, Human Resources Manager. Okay, usal ni Inigo. Huli na yon, huling proyekto na kukunin niya sa kumpanyang yon. Pagkatapos nun, hahanap na siya ng trabaho na mas tahimik, mas mabagal at mas may oras sa umaga para magluto ng almusal nilang mag-ama. At sa gabi, para magbasa ng libro sa tabi ng kama ni Lumi. Papa? Mahinang tawag ng bata mula sa sala. Yes anak, sagot ni Inigo habang isinasara ang laptop. Lilipat na po ba talaga tayo? Tipid siyang napangiti. Oo, dun muna tayo sa bahay ni na Tita Tess. Malapit sa dagat yun anak. Masariwang hangin dun, kaya dun tayo for good. Magkakaroon ka rin ng maraming kaibigan dun. Sa mga lumipas na araw, wala silang ibang ginawang mag-ama kundi ang maghanda sa paglipat. Iniwan nila ang Maynila bago pa man magtanghali. Si Lumi ay tulog sa likod, yakap ang stuffed toy nitong elepante. Si Inigo ay tahimik na nagmamaneho at inaaliw na lang ang sarili sa pakikinig sa podcasts. Habang tinatahak nila ang mahabang kalsada, iniisip niya na agad ang bubungad na trabaho. Hanggang sa makita niya ang isang tulay. Wala namang kamangha-mangha pero bumagal ang takbo niya nang makita ang isang babae. Nakatayo ito sa gilid at halos sumandal sa railings. Magulo ang buhok at medyo basa ang damit. May bote sa kamay na nabitiwan nito at gumulong sa kalsada. Saglit siyang nagpreno. Anong ginagawa ng babaeng yun? Medyo concern niyang tanong. Binuksan niya ng pinto at lumapit ng dahan-dahan. Miss, okay ka lang? Lumingon ang babae sa kanya. Amoy alak ito kahit ilang hakbang lang ang layo. Muntik na itong mahulog sa sobrang kalasingan. Kaya mabilis siyang lumapit dito at hinila ito palayo sa railings. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Naiinis na sabi pa nito. Bahagyang nairita si Inigo. Miss, kung hindi kita hahawakan, baka nahulog ka na dyan. Lasing ka pero nandito ka. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka mahulog. Tumawa ang babae. Mahulog? Hindi ko... Napahinto ito at biglang yumuko. Napapikit siya nang bigla siya nitong nasukahan.
Tumama sa sapatos niya ang kalahati at sa pantalo ng iba. Sorry, mahinang sabi ng babae na parang bata. Hindi ko sinasadya. Miss, tinulungan na kita. Sinukahan mo pa ako. Sorry na nga. Eto na, pupunasan kita. Muntik na nitong hubarin ang damit. Oy! Agad niya itong pinigilan. Sira ka ba? Bakit ka maghuhubad? Pupunasan nga kita. Galit na galit ka na sinukahan kita. Sorry. Ayokong may atraso. Medyo lasing pa nitong sabi at sinubukan siyang punasan. Yung kamay mo ano ba? Kung saan dumadakma. Parang gusto niya na lang umalis at balikan ang kanyang kotse. Sabihin sa sarili na hindi niya responsibilidad ang lahat ng problemang nadadaanan niya. Pero tumingin siya sa railings, sa kalsada at sa malalim na ibaba. Nakonsensya na agad siyang hindi ito tulungan. May kasama ka ba? Tanong niya rito. Umiling naman ang babae. Wala. May resort sa San Isidro Cove Resort. Doon mo na lang ako dalhin. Dalhin mo na lang ako doon Huminga siya ng malalim. Pareho lang pala tayo ng pupuntahan. Sumakay ka na pero huwag ka nang susuka ulit. Hindi na. Mabilis na sagot nito. Nakasuka na ako. Hindi na ako susuka. Naiinis si Inigo pero hindi naman kaya ng konsensya niya na iwan ito. Kaya yon at nasa biyahe na sila. Medyo maingay ang babae kaya nagising tuloy ang anak niya. Papa, sino po siya? Napalingon si Inigo sa babae. Anong pangalan mo? Maxine, sagot nito. Nagkatinginan sila ng anak niya. Sino nga naman kasing mag-aakala na may maisasakay silang lasing na babae. Medyo padilim na nang makarating sila sa resort. Nang mag-park siya ng sasakyan, pinababa niya na ang kanyang anak. Dito, sabi ni Maxine at pilit bumababa. Natapilok ito kaya agad niyang inalalayan. Napahawak din ang anak niya dahil nag-aalala rin ito sa lasing nilang kasama. May tao ka bang pwedeng tawagan? Tanong niya rito. Umiling ulit si Maxine. Ako lang. Maya-maya ay may mga sumalubong sa kanilang staff. Inaasahan na rin naman kasi ang kanilang pagdating. Dadaan muna siya roon bago pumunta sa kanyang tita Tess. Oh, si Maxine na pala to. Bulalas ng guard. Lasing na naman. Nadaanan ko lang siya. Dito raw ang punta niya. Sabi ni Inigo habang pinapanood niya ang mga guard na alalayan si Maxine. Napatingin sa kanyang staff. Kami na po ang bahala sa kanya. Pasensya na po. Dito po siya nagstay at mekaniko siya rito. Pasensya na po sir. Kayo po si Mr. Salvatierra, hindi ba? Tumango siya rito. Oo, nandyan pa si Sir Abad? Yes po, kanina ka ba po hinihintay? This way po. Iginiya siya ng staff sa ibabang direksyon. Bago sumunod, napatingin na muna siya kay Maxine. Kinukulit nito ang mga guard habang hinahatid ito. Napailing na lang siya at inakay ang kanyang anak na si Lumi. Nang makarating sa office, naiwan ang anak niya sa labas. Binantayan naman ito ng mga staff. Marami silang napag-usapan. Parang briefing lang muna tungkol sa gagawin niyang trabaho. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng opisina. Daddy, tawag ni Lumi. Napangiti siya at hinawakan ng kamay ng bata. Tara na, gutom ka na ba? Tumango naman ito. Apa? Sige, punta na tayo kay Tita Tess. Nagluto siya kaya may makakain tayo ron. Nang makarating sa bahay ni Tita Tess, agad itong natuwa at sinalubong sila. Tumawa si Inigo at niyakap ito. Eto na bang anak mo? Ang gandang bata. Nakangiting sabi ni Tita Tess. Halina kayo, tuloy kayo. May pagkain at inanda ko na rin ang mga kwarto ninyo. Napangiti siya dahil malapit sa dagat ang bahay nila. Makabubuti yon para sa anak niya. May rock formation din na pwedeng daanan papunta sa resort. Dito ka magtatrabaho? Tanong ng tita niya habang naglilinis ng pinagkainan. Opo, sagot ni Inigo. Work from home.
Pero kailangan kong pumunta sa resort paminsan-minsan o kung bibigyan po ako ron ng temporary office ay okay lang din. Bala ko po kasing mag-resign na sa trabaho ko ngayon after nito. At baka ma-reassign na naman po ako sa ibang lugar. Nahihirapan ng anak ko na mag-adjust kapag pabago-bago ang kanyang environment. Kaya naghanap po ako ng trabaho na hindi sobrang demanding at kakailanganin ko na magpalipat-lipat. Mabuti naman at naisip mo ang kapakanan ng anak mo. Maganda rito. Nakakagaan ng loob. Madalas din ako sa resort kasi doon ako nagtatrabaho. Pwedeng sumama ang apo ko. May mga paupahan na ako at may income. Pero hindi ko talaga maiwan ang resort. Marami akong alaala. Nakangiting sabi ni Tita Tess. Sa unang araw ng trabaho niya, medyo naging abala siya. Si Lumi naman ay palaging nakabuntot kay Tita Tess. Panatag naman siyang alagaan ang anak niya habang abala siya. Abala si Inigo sa temporary office na ibinigay sa kanya nang mapatingin siya sa bintana sa likod. Nakita niya si Maxine na pawis na pawis. Nakatayo ito sa gilid ng opisina. Nakapusod ang buhok, nakapantalon at puting blouse na may kaunting grasa. Hindi nalasing pero parang hindi aware sa paligid nito. Manong, sakyan nyo na. Tingnan nyo po kung okay na yung van. Saad ni Maxine. Mukhang talyer pala ang nasa likod ng temporary office na ibinigay sa kanya. Nandoon kasi ang ilang van ng resort na under maintenance. Ang galing niya. Mekaniko pala talaga. Bulong ni Inigo habang pinagmamasdan si Maxine. Napalunok siya nang bigla nitong itinaas ang laylayan ng shirt para punasan ng pawis sa noo. Nanunuyo ang lalamunan ni Inigo nang makita ang flat nitong tiyan. Tinaas ni Maxine ang kamay at may pinapalong likod ng sasakyan. Sige pa, atras! Oo, abante! Napatingin ito sa direksyon ng bintana ng kanyang opisina. Agad siyang napayuko at mahinang napamura. Bakit ka ba kasi nakatitig? Naiinis niyang tanong sa sarili at bumalik agad sa harap ng lamesa. Ano? Naakit ka sa lasenggang yon? Hinilot ni Inigo ang kanyang sentido. Kailan ba ang huling na-attract siya sa isang babae? Hindi niya na maalala. Basta nang dumating sa buhay niya si Lumi, nawala na siya ng interes sa babae pagkatapos ng nanay ng anak niya. Hindi naman siya madaling magkagusto, pero alam na alam niya ang kasunod ng atraksyon. Delikado yata ako rito ah. Mas lalong kumunot ang noo ni Inigo. Nagpatuloy na lang siya sa trabaho niya. Pilit ibinabalik ang atensyon sa mga dokumentong nakahilera sa lamesa. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto ng temporary office. Pasok! Sabi niya at hindi inaangat ang tingin. Inigo, nandito ng anak mo, saad ni Tita Tess. Napangiti siya nang makita si Lumi. Hawak nito ang iPad at suot ang paborito nitong pink na jacket. Iiwan ko muna siya rito, sabi ni Tita Tess. May aasikasuhin lang ako sandali sa kabilang wing. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa bahay. Dito na rin kayo kumain kasi baka hindi ako makapagluto. May iba pa kasi akong pupuntahan. Agad tumayo si Inigo. Okay lang po, salamat tita sa pagbabantay kay Lumi kahit may trabaho kayo. Lumapit si Lumi at umupo sa couch sa gilid ng opisina. Agad na inilapag ang bag at nagsimulang manood sa iPad. Tiningnan niya kung maayos ang paghinga ng anak niya. Nang makitang wala naman itong hingal, mabilis na napanatag ang kanyang dibdib. Mag-iingat po kayo, bili ni Inigo sa kanyang tiyahin. O sige. Bumalik siya sa mesa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagising ang sikmura niya sa mahinang ungol. Napatingin siya sa anak. Gutom ka na ba? Tumango si Lumi. Kaunti lang po. Kumain na po ako ng bread kanina pero gusto ko po ng rice, Daddy. Kain muna tayo, sabi ni Inigo at isinara ang laptop. Kinuha niya ang baon nilang pagkain mula sa bag. Umupo siya sa tabi ng anak at magkatabi silang kumain. Kinuwento lang ni Lumi ang mga napanood nito at ang mga ginawa nito kanina sa harap ng dagat.
Daddy, next time po may ligo po tayo sa dagat ha? Ngumiti si Inigo at hinaplos ang buhok nito. Sige, sa Sabado. Sasamahan kitang mag-swimming. Mag-picnic tayong dalawa. Ilang oras matapos kumain, nakatulog sa couch ang kanyang anak. Nilagyan niya na lang ng maliit na blanket. Sa hapon, tinatapos niya ang trabaho. Maingat niyang isinara ang mga folder at isinilid ang laptop sa bag. Nang magising si Lumi, saka sila umalis. Umuwi na tayo, anak. Pero kumain muna tayo rito bago umuwi. Bukas maghahanap na tayo ng school kung saan ka pwedeng mag-enroll. Malapit na kasing matapos ang bakasyon. Yung malapit lang para hindi ka mahirapang umuwi. Nakangiting sabi ni Inigo habang sinusuklay ang buhok ng anak niya. Daddy, palagay po ng hair clip. Lambing ng kanyang anak na agad niya namang ginawa. Lalaki siya pero dahil single dad, talagang inaral niya kung paano mag-alaga ng babaeng anak. Ayaw niyang maramdaman ni Lumi na kulang ito dahil iniwan sila ni Jane. Kaya sinikap niyang maging parehong nanay at tatay para rito. Paglabas nila ng opisina, sinalubong sila ng amoy ng dagat at ng papalubog na araw. Medyo napatalon nga lang nang makita ang isang babae. Maxine! Nakatayo ito malapit sa poste ng ilaw at parang naghihintay. Basa pa ang buhok at halatang bagong ligo. Nakasando lang at maong na pantalon. Walang make-up, walang ayos, pero mas lalo siyang nahihikayat na mapatingin ng matagal. Daddy, bulong ni Lumi. Siya po yung lasing nung nakaraan, diba? Sandali lang. Sagot niya rito. Lumapit si Maxine at napakamot sa batok. Hi, Sir Inigo. Inigo na lang, Maxine. Sagot niya rito at pilit na ginawang normal ang boses. May kailangan ka? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po talagang mag-sorry, sabi sa kanya ni Maxine. At magpasalamat kung hindi kayo huminto nun. Ewan ko na lang. Tumango siya. Okay na yun. Sana huwag kang maglasing kung wala kang kasama o alam mong mahihirapan kang makauwi. Ayos ka na ba? Oo naman. Sobra akong nahiya. Kaya gusto ko sanang bumawi. Dinner lang. Ililibre ko kayong mag-ama. Muntik na siyang tumanggi. Bukas na ang bibig niya para sabihin ang hindi naman kailangan. Pero hindi lumabas ang mga salitang yon. Sa halip, nakita niya ang ngiti ni Maxine na simple at mas lalo niyang nagustuhan yon. Daddy, bulong ni Lumi. Kakain na po tayo, sabi ng lasengga. Napasinghap si Maxine at mahinang tumawa. Grabe sa lasengga. Hindi kita masisisi. Lasing na lasing nga ako. Nagsuka pa nga. Nakakahiya talaga. Tumingin siya kay Maxine. Pasensya na sa anak ko, pero sige. Kung gusto mo talaga kaming ilibre, hindi namin tatanggihan. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Kayang-kaya niyang bayaran ang kinain nila. Pero may bahagi sa kanya na gustong makasama si Maxine, kaya pumayag na lang siya. Kahit babae ang magbayad para sa kanila. Medyo tahimik ang restaurant ng resort at may mahina lang na tugtog. Umupo silang tatlo sa isang mesa malapit sa bintana. Anong trabaho mo po? Katulad din po ba ni Tita Tess na naglilinis ng mga room? Masiglang tanong ni Lumi. May tipid ng ngiti naman si Maxine. Mekaniko ako. Mekaniko? Tanong ng bata. Yung mga nag-aayos ng sasakyan. Kumunot ang noo ni Lumi. Bakit po? Hindi po ba boys lang ang gumagawa ng ganung work? Napatingin saglit si Maxine sa kanya. Pwede rin naman sa girls basta kayang gawin. Marami nang kayang gawin ng mga lalaki na kaya rin gawin ng mga babae. Wow! Napangiti ang anak niya at manghang-mangha. Ang astig mo naman po, Tita Maxine. Habang kumakain, napatingin si Inigo sa kamay ni Maxine. Doon niya nakita ang simpleng wedding ring. Bigla siyang nakaramdam ng kung anong kirot. Hindi naman matindi, pero sapat para mawala ang gana niya sandali. Maxine, bigla niyang tanong bago pa niya mapigilan ang sarili. May asawa ka na? Bahagyang natigilan ang babae.
Napatingin ito sa singsing bago huminga ng malalim. Oo, meron na akong asawa. Tumango siya kahit medyo nabigo sa bagong impormasyon na yon. Wala na siyang sinabi. Bumalik siya sa pagkain pero parang iba na ang lasa. Maya-maya si Maxine naman ang nagtanong. Ikaw, nasa ng mommy ni Lumi? Parang sanay na siya sa tanong na yon pero hindi pa rin madali. Nagpakasal sa iba. Iniwan niya si Lumi sa akin at hindi na bumalik. Bumilog ang bibig nito. Oh shoot, pasensya na. Okay lang. Sabi niya na parang wala lang. Matagal na naman kasi yon. Nang matapos kumain, muling nagpasalamat at humingi ng pasensya si Maxine. Tumango na lang siya. Sa isip ni Inigo, kailangan niya itong iwasan. Baka matukso pa siyang agawin sa asawa nito. Mahirap na, lalo at nakakaramdam siya ng atraksyon. Bukod doon, sa tingin niya ay hindi makakatulad niya ang mga tipo ni Maxine. Daddy, sabi ng bata habang pauwi sila. Maganda po si Tita Maxine kahit walang makeup at hindi po nakaayos, no? Napangiti naman siya. Oo, maganda nga. Daddy, gusto mo po ba siya? Bahagyang natawa si Inigo. Paano mo nalaman? Parang ano lang naman. Parang crush, ganun. Kaso may asawa na pala so hindi na pwede. Okay lang po yon, dagdag ni Lumi. Makakahanap ka pa po ng ibang girl, yung pwedeng maging mommy ko. Napatawa si Inigo. Hindi ganun kadali yun, anak. Saka gusto mo nang magkaroon ng mommy. Ngumuso naman ang anak niya. Okay lang po na wala pero okay lang din naman po na meron. Saka hindi naman po para sa akin kung di para sa'yo, Daddy. Ayokong tumanda ka po ng mag-isa. Gusto ko po na may asawa ka na nagmamahal sa'yo, Daddy. Katulad ng parents ng classmates ko. Alam ko po na mas masaya naman tayo pero sa tingin ko po, mas magiging mas masaya ka pa po, Daddy, kung may wifey po ikaw. Parang hinaplos ang puso ni Inigo. Bata pa lang ang anak niya pero inaalala na nito ang mga nararamdaman niya. Kapag nakakausap niya ng ganoon si Lumi, mas lalo nang napapagtanto na tama lang ang nagiging pagpapalaki niya rito. Nagpatuloy ang mga araw na parang maayos ang lahat. Maaga pa lang ay gising na si Inigo. Tahimik ang bahay at tanging tunog ng alon ang maririnig mula sa labas. Nasa kusina siya, nagluluto ng itlog habang si Lumi ay nakaupo sa mesa, suot ang bagong uniforme. Daddy, biglang sabi ng bata habang ngumunguya pa. First day ko po sa school ngayon, no? Oo. Sagot niya habang isinasalin ang kanin sa plato. Kaya wag kang kabahan. Susunduin kita agad. Pwede namang umalis ako sa trabaho. Tapos bumalik na lang para sunduin ka. Promise? Seryoso ang tanong ni Lumi. Tumigil si Inigo, yumuko para magpantay ang mga mata nila. Promise. Ikaw talaga. Malapit lang ang school mo pero susunduin pa rin kita. Ngumiti naman ang bata. Okay po. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, ilang minuto lang mula sa bahay nila, napansin ni Inigo kung gaano kaaliwalas ang paligid. Walang usok at walang mga busina ng sasakyan. Napansin din niya na hindi hinihingal si Lumi. Daddy, mas okay po dito kaysa sa Maynila, sabi ng bata sa kanya. Alam ko, kaya dito na talaga tayo for good, anak. Hindi po sumasakit ang dibdib ko. Mas humigpit ang hawak niya sa kamay ng anak. Mabuti. Pagkatapos ihatid si Lumi, dumiretso siya sa resort. Hindi niya sinasadyang maghanap pero kusa nang kumikilos ang mga mata niya tuwing papasok sa opisina. Wala na naman kasi si Maxine sa opisina. Sa mga sumunod na araw, ganoon palagi. Minsan ay nakikita niya si Maxine. Nakapambahay, marumi ang kamay at may hawak na tools. Minsan naman ay wala ito, para itong multo na lilitaw at biglang mawawala. Isang hapon, nadatnan niya si Tita Tess sa lobby ng resort. Inigo, bakit parang hindi ka mapakali? May hinahanap ka ba?
Agad siyang napalingon. Wala naman po. Nag-uunat-unat lang at nagtitingin-tingin para sa trabaho ko. Hinding-hindi siya aamin na hinahanap niya si Maxine. May asawa na ito at baka kung anong isipin ng mga tao roon. Ayaw niyang magkaroon ng issue sa pagitan nilang dalawa. Hi, Sir Inigo. Kinikilig na bati sa kanya ng isang staff. Ngumiti naman siya. Hi. Natawa si Tita Tess at napailing. Baka dito ka na makahanap ng asawa, Inigo. Maraming single dito. Naririnig ko rin na marami ang nagkakagusto sa'yo. Abay, dapat lang. Mahalin nila ang single dad na katulad mo at hindi sila magsisisi. Sinasabi ko nga na masarap kang mag-alaga. Mahinang tumawa si Inigo. Tita, binugaw niyo naman ako agad. Pero baka nga mas mabuting ibugaw na siya sa iba ng tita niya. Delikado siya kung palaging si Maxine ang hinahanap-hanap ng kanyang sistema. Mukhang magkakasala ng wala sa oras si Inigo. Bakit naman kasi may asawa pa ang babaeng mukhang hinahangad niya? Isang araw, papasok siya sa opisina nang bigla niyang makita si Maxine sa hindi kalayuan. Napahinto siya sa paglalakad nang makita ang kabuuan nito. May sugat ito sa mukha, may galo sa noo at may pasa sa gilid ng pisngi. Maxine, tawag niya bago pa niya mapigilan ng sarili. Lumingon ito sa kanya at ngumisi. Oh, Inigo. Anong nangyari sa mukha mo? Diretsong tanong niya. Mabilis itong tumawa. Eto, maliit lang, car accident. Car accident? Napakunot ang noo niya. Mukhang hindi maliit na aksidente yan. Okay ka lang? Hindi siya mapakali. Ilang araw niya itong hindi nakita. Tapos bigla niya itong makikita sa ganoong kalagayan. Parang ang sistema niya nagrarambol dahil sa mga nangyayari kay Maxine na wala naman siyang ideya. Okay lang ako. Sagot nito at tinawanan pa na parang simple lang yon. Sanay na ako rito? Sanay na. Ulit ni Inigo at hindi na natutuwa. Sanay sa sugat? Dagdag nito agad. Sumasali kasi ako sa motocross saka sa drag racing kaya ganito. Saka okay nga lang ako. Eto naman. May mali. Ramdam niya yon pero umatras pa rin siya. Wala siyang karapatan mag-usisa. Subalit hindi siya mapakali. Ano? Hindi ba siya inaalagaan ng maayos ng asawa niya? Bakit ganun? Bakit niya ini-engage ang sarili niya sa mga dangerous sports? Naiinis niyang tanong sa sarili nang makapasok sa opisina. Kinagabihan, pauwi na sana siya. Nagpapahangin lang sila ni Lumi sa may tabing dagat. Pinanood nilang sunset kaya ginabi na sila. Nakapangako kasi siya ng swimming at picnic dito kaya yon at ginawa na nila. Daddy, sabi ni Lumi, nakalimutan ko po yung notebook ko sa bag ni Tita Tess. Sige, sagot ni Inigo. Ihintayin kita rito, anak. Pero sa dulo ng resort, bigla niyang nakita si Maxine. Nakaupo ito sa buhangin at nakaharap sa dagat. May hawak na bote ng alak at isa pa sa tabi nito. Maxine! Malakas niyang tawag. Naglalasing ka na naman ba? Gusto niyang sawayin ang sarili. Ano bang pakialam ni Inigo? Pero hindi niya talaga mapigilan. Parang may kung ano kay Maxine na humihila sa kanya. Lumapit siya at mas mabilis na ngayon. Maxine! Lumingon ito at medyo papikit-pikit na. Ikaw pala? Anong ginagawa mo? Mariin niyang tanong. Uminom itong muli. Wala. Umiinom lang naman. Bakit? Napasinghap siya at tiningnan ang pulang-pula nitong mukha. Hindi pa nga magaling ang sugat mo. Umiinom ka pa. Tumawa si Maxine ng mapait. Hindi naman alak ang dahilan ng sugat ko. Nanlamig naman siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito sumagot. Bigla na lang bumagsak ang bote mula sa kamay nito. Sinubukan nitong tumayo pero bumigay naman ang mga tuhod. Maxine! Agad siyang lumapit at sinalo ito. Hindi. Okay lang ako. Mahinang protesta ni Maxine. Hindi. Mariin niyang sagot. Hindi ka okay. Hindi kita iiwan dito. Ihahatid kita sa kwarto mo.
Tama na yung pag-inom mo. Hindi mo naman ako responsibilidad. Bulong nito sabay ngisi. Okay nga lang. Napailing si Inigo. Hindi kita responsibilidad pero nag-aalala ako sa'yo. Kaya halika na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Biglang nanlambot ang katawan ni Maxine at nawalan ito ng malay. Maxine! Bahagyang kinabahan ang boses niya. Napamura si Inigo at binuhat niya ito. Habang naglalakad, ang daming gumugulo sa kanyang isipan. May asawa na si Maxine at siya na lalaking sinabihan ang sarili na iiwas. Pero heto at muling sumasalo at nag-aalala sa kalagayan nito. Mabigat ang katawan ni Maxine habang buhat ni Inigo. Ramdam niya ang init ng balat nito, ang bigat ng paghinga at ang bahagyang panginginig ng kamay na nakabitin sa balikat niya. Pagliko niya sa hallway ng staff quarters, bigla niyang nakita sina Tita Tess at ang anak niyang si Lumi. Paparating ang mga ito mula sa kabilang direksyon. Napahinto ang tiyahin niya nang makita sila. Ay Diyos ko! Bulalas ni Tita Tess. Si Maxine na naman ba yan? Tumango si Inigo at medyo hinihingal. Nawalan po siya ng malay. Lasing na lasing po. Napailing ang kanyang tiyahin. Ay, nagsisimula na naman siya. Alam po ba ninyo kung saan ang kwarto niya? Tanong ni Inigo. Ako na po maghahatid sa kanya. Oo, sagot ni Tita Tess at agad siyang iginiya. Doon, ikalawang pinto sa kanan. Salamat po. Tinulungan siya ni Tita Tess na buksan ang pinto. Maingat nilang inihiga si Maxine sa kama. Bahagya itong napaungol. Kumunot ang noo pero hindi naman nagising. Pinagmasdan ni Inigo sandali si Maxine. Kita pa rin ang mga sugat sa mukha at mas malinaw yon sa ilaw ng kwarto. Napabuntong hininga si Tita Tess. Naglasing na naman. Palagi po ba siyang naglalasing? Tanong ni Inigo bago pa niya mapigilan ang sarili. Nung unang beses po namin siyang makita ni Lumi, lasing din at muntik pang mahulog sa tulay. Sa tulay na yon, sabi ni Tita Tess na para bang may masakit na alaala roon. Madalas talagang uminom si Maxine, lalo na kapag gabi. Kaya nga kapag umuwi siyang lasing o nakikita namin sa kung saan dito sa resort, parang wala na lang sa amin na kukunin siya at aasikasuhin. Kinuha ni Tita Tess ang bimpo sa banyo at marahang pinunasan ang mukha ni Maxine. Parang sanay na itong gawin yon dahil paulit-ulit na. Inigo, sabi ni Tita Tess habang pinupunasan ang noo ni Maxine. Lumabas muna kayo. Ako nang bahala rito. Aayusin ko lang siya, papainumin ng tubig tapos uuwi na kayo. May bata ka pa, baka ubuhin yan. Mahihirapan na naman siya sa paghinga. Tumango naman siya. Sige po. Hinawakan niya ang anak niyang si Lumi. Bago sila tuluyang lumabas, napatingin siya ulit kay Maxine. May kung anong kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi yon awa lang. Hindi rin simpleng pag-aalala. Paglabas nila, tahimik lang ang hallway. Hawak niya ang kamay ni Lumi na nakatingin sa kanya. Daddy, okay lang po ba si Tita Maxine? Okay lang siya, anak. Sagot niya kahit hindi sigurado. Pagod lang siguro siya. Parang malungkot po siya, dagdag ni Lumi. Hindi siya sumagot agad. Ganon din naman kasi ang nakikita niya kay Maxine. Para isa itong naliligaw na kaluluwa na malungkot at hindi na alam ang gagawin sa buhay. Nang makarating sila sa bahay, pinatulog niya muna si Lumi pagkatapos kumain at maglinis ng katawan. Nang makatulog na ito, saka siya lumabas sa sala kung saan naroon si Tita Tess na tahimik na umiinom ng tsaa. Tita, maingat niyang simula. Pwede po ba akong magtanong? Tumingin sa kanya ang tiyahin niya. Tungkol kay Maxine, tumango siya rito. Nasaan po ang asawa niya? Bakit po siya pinapabayaan ng ganun? Matagal bago sumagot si Tita Tess. Parang pinag-iisipan muna kung dapat na tong sabihin. Wala na. Matagal nang patay ang asawa ni Maxine. Nanlaki ang mga mata ni Inigo. Wala po. Seryoso po ba kayo? 5 taon na. Dagdag ng tita niya. Patay ng asawa niya.
Parang may humigop ng hangin sa paligid ni Inigo. Akala niya ay buhay pa ang asawa ni Maxine. Kaya naman pala ito ganoon dahil mag-isa na lang. Paano? Mahina niyang tanong. Paano po namatay ang asawa niya? Isang aksidente, sagot ng kanyang tita. Car accident. Magkasama sila noon ng asawa niya. Nahulog sa tulay ang sasakyan nila. Nakalabas si Maxine sa sasakyan pero ang asawa niya natrap sa loob kaya namatay na lang. Napaupo si Inigo. Hindi siya makapaniwala na may ganoong pinagdadaanan si Maxine. Kaya naman pala kahit lasing ito, nandoon sa tulay na para bang gumuho na ang mundo nito noon pa man. Huminga ng malalim si Tita Tess. Nag-away sila ng malala. Nahuli ni Maxine na may kabit ang asawa niya. Nag-away sila at sobrang hysterical ni Maxine. Kaya yon at naaksidente sila. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang asawa. Pati pamilya ng mister niya. Halos isumpa siya at ayaw maging masaya. Pero bakit? Nagloko ang asawa ni Maxine. Saka wala namang may gusto ng aksidente na yon. Tanong ni Inigo. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit sinisisi lamang dito iyon. Pero silang magkasama. Nagloko man ang asawa ni Maxine, mahal na mahal niya pa rin at hindi gugustuhin na mamatay. Sagot ni Tita Tess at napabuntong hininga. Sobrang mahal na parang mundo na nilang isa't isa. Kaya nga nagulat kami na may babaeng asawa niya. Pero one night stand lang naman daw ang nangyari. Mas nagilty si Maxine kasi sinusuyo siya ni Harold ng panahong yon, pero naging matigas siya. Kumunot ang noo ni Inigo. Hindi niya ikinatutuwa na namatay ang asawa ni Maxine. Gayunpaman, nagkasala si Harold sa pagsasama ng mga ito. Pero bakit si Maxine ang kailangang magdala ng lahat ng guilt? Bakit dito ibinubuhos ang bigat sa pagkawala ng isa? Hindi ko po maintindihan, Tita Tess. Hindi dapat siya ganito. May dahilan kung bakit buhay pa siya. Saka, oo, at mahal niya nga iyon. Pero bakit kailangan niyang maging miserable? Niloko siya ng Harold na yon. Hindi napigilang sabi ni Inigo. Inigo, niligtas si Maxine ng asawa niya hanggang sa huling hininga nito. Kaya nakalabas siya ng sasakyan. Isa pa, mag-asawa sila. Matagal ang pinagsamahan nilang dalawa. Niloko man siya, naniniwala pa rin si Maxine na kung nabuhay si Harold magiging maayos pa ang lahat. Malumanay na saad ni Tita Tess. Umiwas si Inigo ng tingin. Baka hindi nga niya siguro maintindihan yon. Nang niloko siya ng mommy ni Lumi, hindi niya ito mapatawad. Niloko na nga siya, hindi pa sila pinili ng anak niya. Ramdam niya rin na hindi naman siya nito minahal. Subalit iba-iba lang din yata talaga ang mga tao. Iba't ibang mukha ng mga relasyon at pagmamahal. Kaya hindi na pwedeng ikumpara ang napagdaanan sa pinagdaanan ni Maxine. Bakit po siya nasa resort? Doon po sila nakatira ng asawa niya? Hindi niya napigilang itanong. Kaibigan niya ang may-ari ng resort. Kapag bakasyon, madalas talaga sila sa resort at ang kwarto kung saan siya tumutuloy. Yun ang madalas na kwarto nilang mag-asawa noon. Paliwanag ng kanyang tiyahin. Mayaman talaga yon kasi mayaman si Harold. Sa kanya naiwan lahat pero ayaw niyang pakinabangan. Tumakas lang siya sa buhay niya, sa mga taong patuloy na naninisi. Saka sino bang tatagal doon kung halos araw-araw ipinapamukha sa kanya na siyang may kasalanan kung bakit namatay si Harold. Hindi niya deserve yun. Hindi niya naman ginusto yun. Nasa mundo pa siya. Niligtas siya ng kanyang asawa. Hindi niya dapat sinasayang ang buhay niya para lang sirain ng ganito. Bulong ni Inigo. Tumango si Tita Tess. Pero wala naman talaga tayong magagawa. Ganoon siya magluksa. Sa paraang yun siya nakakapagpatuloy sa mundong ito. Hindi na siya nakapagsalita pa. Hindi mapakali si Inigo. Parang may gusto siyang gawin para kay Maxine. Subalit hindi niya alam kung paano magsisimula. Inigo, seryosong sabi ng tita niya. Ingat ka. Tumingin siya rito. Sa ano po? Sa puso mo.
Diretsong sagot nito at mataman siyang tiningnan. Sa mga tanong mo ngayon, alam ko na agad. Gusto mo ba siya? Napakagatlabi si Inigo. Attracted po ako sa kanya. Hindi ko po alam. Ewan ko, ang alam ko lang po hindi ako mapakali. Parang may gusto po akong gawin para sa kanya. Kahit man lang mawala lahat ng sakit na nararamdaman niya. Napangiti ang ginang. Hindi ka masamang tao. Alam kong grabe ka rin magmahal. Pero hindi rin biro ang sugat na dala ni Maxine. Subalit, kung gusto mo talagang may gawin para sa kanya ay hindi naman kita pipigilan. Lahat kami sa resort ay gustong maging maayos siya. Gusto naming makita siya gaya ng dati na sobrang masayahin. Nakikipagbiruan pa rin naman siya sa amin pero alam namin na sobrang sakit pa rin para sa kanya ang mga nangyari. Sana nga, ikaw na yung taong yon. Sana, ikaw na ang magbibigay ulit sa kanya ng pag-asa. Napabuntong hininga si Inigo. Hindi niya alam ang gagawin sa nararamdaman niya. Hindi siya sigurado pero magsisikap siya para kay Maxine. Gusto niyang pumasok sa mundo nito at buuin muli ang nadurog nitong puso. Maaga pa lang ay gising na si Inigo. Hindi pa sumisikat ang araw pero nasa kusina na siya. Nakatali ang apron at masiglang nagluluto. Naghiwa siya ng bawang, sibuyas at kamatis. Nagprito ng manok, nagluto ng ginisang gulay, saka nag-init ng sinigang na may maraming sabaw. Pagkain nakakayani ng sikmura ng bata at ng isang taong matagal nang hindi inaalagaan ng sarili. Sana kainin niya to. Bulong niya sa sarili habang nilalagyan pa ng asin ng ulam. Tiningnan niya ang mga lalagyan. Isa para kay Lumi, isa para sa kanya, at isa pang extra para kay Maxine. Ulam lang. Mariin niyang sabi sa sarili. Wala namang masama rito. Magbibigay lang ako ng ulam. Pagkatapos ihanda ang baon ni Lumi at ihatid ito sa paaralan, dumiretso siya sa opisina pero dumaan muna siya sa silid ni Maxine. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Inigo, ang aga pa. Anong ginagawa mo rito? Lutang ang boses ni Maxine. Magulo ang buhok at suot lang ay oversized na t-shirt. Good morning. Diretso niyang sabi at iniabot ang lalagyan. May sobra akong niluto. Baka gusto mo. Napatingin si Maxine sa hawak niya. Pagkatapos ay sa mukha niya. Para sa akin? Oo. Tumango siya. Bakit? Diretsong tanong nito na agad nagpakaba sa kanya. Napakamot siya sa batok. Sayang kung itatapon. Saka hindi ka pa yata maayos kumain kagabi. Matagal siyang tinitigan ni Maxine pero sa huli, tinanggap din ito yon. Okay, salamat. Napakagatlabi siya para pigilan ng pagngiti. Hindi maanghang yan. At hindi ganong mamantika. Sana magustuhan mo. Ako ang nagluto niyan. Napakunot ang noo ni Maxine. Marunong kang magluto? Oo naman. Kailangan kong matuto kahit hindi ako marunong dati. Sagot niya sabay ngiti. Parang ako na rin kasi ang nanay ng anak ko kaya dapat alam ko lahat. May bahagyang ngiti sa labi ni Maxine. Hindi naman malaki pero sapat na kay Inigo para masabi niyang may ginagawa siyang pagbabago. Salamat. Sige, magtatrabaho na ako. Pag-alis niya, naramdaman niyang bumigat at gumaan ang dibdib niya ng sabay. Sobra siyang kinabahan pero masayang kanyang puso na tinanggap nito ang ibinigay niyang ulam. Simula noon, hindi siya tumigil. Kinabukasan may prutas naman, mansanas at saging na inabot niya rito habang nasa talyer. Parang napapadalas ang pagbigay mo sa akin ha? Tanong ni Maxine habang pinupunasan ang kamay sa basahan. Nagtataka na ako sa'yo. Kinabahan siya ng tumawa. Trip ko lang nabigyan ka. Saka ilan pa lang ang kilala ko rito. Mas komportable ako sa'yo. Pero Maxine, kung ayaw mo sabihin mo lang. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo talaga. Sinungaling. Alam ni Inigo sa sarili niya na magpupumilit siya. Nagagawin niya ang lahat para mawala ang bigat na nararamdaman nito. Umiling si Maxine at napabuntong hininga. Hindi, okay lang. Naiilang lang ako. Hindi kasi ako sanay. Matagal na noong huling may gumawa nito para sa akin.
May saglit na katahimikan sa pagitan nila. Batin ni Inigo na naaalala nito ang sariling asawa. Pwede kang masanay. Mahina niyang sabi bago niya pa mapigilan ang sarili. Pwede kang masanay sa mga paulit-ulit mong nararanasan mula sa ibang tao. Basta alam mong makabubuti para sa'yo. Huminga ito ng malalim. Sige, salamat dito. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang routine nila. Ginagawa ni Inigo ang lahat para magpapansin sa babae na kanyang nagugustuhan. Lagi namang nagtataka si Maxine hanggang sa hindi na ito nakapagpigil na magtanong. Bakit ka ba ganyan? Sandaling natahimik si Inigo. Ramdam niyang yun na ang sandaling matagal niyang iniiwasan. Napailing si Maxine. Napatawa ng maikli pero walang saya. Hindi ko maintindihan tong ginagawa mo. Ano ba talagang motibo mo? Pinagluluto mo ako? Nag-aalala ka sa mga bagay na ginagawa ko? Nagpapapansin ka sa akin araw-araw? Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang namang makapaglapit sa'yo. Napansin ko na sobrang lungkot ng buhay mo. Bakit? Naawa ka? Tumaas ang boses ni Maxine. Kasi kung awa to, ayoko. Kailan ko sinabing kailangan ko ng awa mo? Hindi naman to awa. Ano? Ulit nito at mas matalim na ang tingin sa kanya. Sabihin mo nga. Anong gusto mo? Bakit mo ginagawang lahat ng to? Ano bang inaasahan mo sa akin? Parang naging tuod si Inigo. Matagal niyang inihanda ang sarili sa tanong na yon. Pero nang sandaling yon ay parang naubusan siya ng hangin. Labis ang kabang nararamdaman niya sa babaeng ginugusto niya, subalit parang galit naman sa mundo. Gusto kita, sabi ni Inigo sa wakas. Attracted ako sa'yo. Gusto kita. Itong awa na nararamdaman ko, naging pagkagusto to at hindi ko alam. Hindi ako mapakali. Gusto ko tang tulungan. Ewan ko pero nasasaktan na ako agad na makita kang ganito. Nanlaki ang mga mata ni Maxine at bahagyang natawa. Ano? Gusto kita. Ulit ni Inigo. Hindi ko sinasadyang mangyari. Hindi ko rin plenano pero totoo tong nararamdaman ko. Gusto talaga kita. Gusto rin kitang tulungang makamove on sa... Tumawa si Maxine at hindi makapaniwala. Sino may sabi sa'yo na gusto kong mag-move on? Sino ka sa buhay ko para mangialam? May asawa ako. May asawa ako, Inigo. Tatalikuran na sana siya nito, pero hinawakan niya ang braso. Alam ko, asawa mo siya at mahal mo. Pero patay na siya, Maxine. Hindi mo kasalanan kung ano ang nangyari sa kanya. Parang sinampal ito at agad na napalingon sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Wala kang karapatang mangialam sa amin. Sa akin. Hindi mo naman alam ang lahat ng pinagdaanan ko. Wala akong alam pero ano... 5 taon kang naging ganito. Biglang nagbago ang itsura ni Maxine. Bakas ang galit sa mukha nito. Wala kang karapatang sabihin yan. Tumahimik ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. At hindi ko kasalanan. Ako ang kasama niya. Ako ang kaaway niya bago siya mamatay. Ako ang naiwan. Namatay siya habang nililigtas ako. Tapos sasabihin mong wala akong kasalanan? Hindi ibig sabihin nun na ikaw ang pumatay sa kanya. Mariing sabi ni Inigo. Hindi mo ginustong aksidente. Hindi mo ginusto na mamatay siya. Kung niligtas ka ng asawa mo, kung pinapahalagahan mo pa rin siya, pangalagaan at protektahan mo ang buhay mo. Hindi yung patuloy mong sinisira dahil parang nawala na rin ng silbi ang pagsasakripisyo ng asawa mo para sa'yo. Nakita ni Inigo kung paanong nanginig si Maxine. May kumislap na luha sa mga mata nito. Para bang hindi nito matanggap na tama naman at may punto ang kanyang mga sinabi. Pero nabuhay ako, sigaw ni Maxine. Siyang namatay. Dahil niligtas ka niya, sagot niya agad. Dahil mahal ka niya. Sa tingin mo, matutuwa bang asawa mo na ginagawa mo to? Oo, nasaktan ka pero buhay ka pa at kailangan mong umusad. Kailangan mong makamove on, hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa asawa mong namatay. Napaatras si Maxine. Wala kang alam sa buhay ko. Manahimik ka. Napakagatlabi si Inigo. Naninikip ang kanyang dibdib. Yun ang problema sa kanya. Minsan lang siya magkagusto,
Pero alam niyang sa oras na magkagusto siya, sobrang lalim na yon. Kaya kahit na pangingialam na, hindi niya pa rin mapigilan ang sarili. "Ang dali mong magsalita," bulong ni Maxine. "Hindi ikaw ang nawalan. Kaya wag mo akong sasabihan kung ano ang dapat kong gawin." "Maxine!" Hindi na niya ito napigilan nang basta na lang siyang talikuran. Huminga siya ng malalim. Mas lalo yatang nanikip ang dibdib niya sa mga naging sagutan nila ni Maxine. Ilang araw matapos ang matinding sagutan nila, pinili ni Inigo ang katahimikan. Hindi dahil galit siya, hindi rin dahil ayaw na niya. Umiiwas siya dahil masyadong tumitindi ang nararamdaman niya. At alam niyang kapag nagpatuloy siya, mas masasaktan lang silang dalawa. "Space!" Paulit-ulit niyang paalala sa sarili habang naglalakad papunta sa opisina. "Bigyan mo siya ng space," bulong niya ulit. Tinupad niya yon, hindi na siya dumaan sa talyer tuwing umaga. Hindi na siya nagluluto ng extra. Hindi na siya nagiiwan ng prutas, ng baon, ng kahit na ano. Kung dati ay hinahanap ng mata niya si Maxine sa bawat sulok ng resort, ngayon ay pilit niyang iniiwas ang direksyon ng tingin niya. Sa bahay, mas naging present siya kay Lumi. "Daddy?" Minsang tanong ng anak niya habang sabay silang nag-aayos ng bag nito. "Bakit po hindi na natin nakikita si Tita Maxine?" Napahinto ang kamay ni Inigo. "Busy siguro siya, saka mga ilang araw din siyang wala yata sa resort." Kaya rin naging madali ang pag-iwas niya. Pakiramdam niya ay umiiwas din ito katulad niya. "Sabi po ni Lola Tess, gusto mo raw po si Tita Maxine. Magiging mami ko po ba siya?" Tanong pa ni Lumi sa kanya. Malungkot siyang napangiti. "Hindi ko alam, anak. Gustuhin niya man ako o hindi, halos wala na rin akong pakialam, Lumi. Basta gusto ko lang na makatulong sa kanya ngayon, na maging magaan kung anumang nararamdaman niya." Tumango naman ang anak niya. "Sobrang lungkot po ng mga mata niya, Daddy. Kahit tumatawa po siya, hindi ko maramdaman na masaya siya." Sa mga sumunod na araw, napapansin niya mula sa malayo na palagi nang nasa talyer si Maxine. Maaga itong dumarating, hapon naman kung umuwi. May mga pagkakataong nagkakatinginan sila, kaya agad siyang umiiwas ng tingin. Napapansin niyang parang halos isang buwan na itong hindi umiinom. "Daddy, uuwi na po tayo?" Tanong ng anak niya. Tumango naman siya. "O anak." Naglalakad na sila palabas, pero dahil kailangan muna nilang daanan si Tita Tess, nakita niya si Maxine. Nakayuko ito sa ilalim ng isang golf cart habang may hawak na wrench. Nakaipit ang buhok at pawisan ng batok. "Hi, Tita Maxine!" Masayang bati ni Lumi. Napasinghap si Inigo. "Oy, anak!" Nagulat din si Maxine at agad na napatayo. Ay, Lumi." Napangiti si Lumi, tumingin sa kanya na parang inaasar siya bago muling bumaling kay Maxine. "Pupunta po kami kay Lola Tess, tapos gusto ko lang po kayong batiin." "Ang sweet mo naman," sabi ni Maxine at pinunasan ang kamay sa basahan bago yumuko para pantayan ang bata. "Kumusta ka na?" "Okay lang po," sagot ni Lumi. "Ikaw po, hindi ka na po umiinom ng alak, no?" Biglang napatingin si Inigo kay Lumi. Lumi, bida-bida ka, anak." Parang biglang sumakit ang ulo niya. Umiiwas nga siya pagkatapos kung umasta si Lumi para bang tulay sa pagitan nilang dalawa ni Maxine. "Okay lang," singit ni Maxine at may bahagyang tawa. "Okay lang naman ako. Oo, hindi na ako masyadong umiinom. Medyo nagsawa na ako." Hindi sila magkatinginan ni Maxine, pero bahagyang napanatag ang loob ni Inigo. At least, hindi na ito laklak kung laklak. Talaga naman kasing sumasakit ang dibdib niya sa tuwing nakikitang lasing na lasing ito. Aalis na rin kami," sabi ni Inigo, pilit na ginawang normal ang boses. Oo," sagot ni Maxine at medyo nautal pa nga. "Ingat." Tumango siya at hinawakan muli ang kamay ni Lumi. Paalis na sana sila nang biglang huminto ang bata. "Daddy?" Mahina nitong sabi. "Parang nahihirapan po akong huminga."
Nanlaki agad ang mga mata ni Inigo. Ano, Lumi? Hinawakan ng bata ang dibdib nito. Daddy, masikip po. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Inigo. Saan ang inhaler mo? Umiling ang bata at halatang hirap. Nasa bag ko po kanina. Binuksan agad ni Inigo ang backpack at isa-isang hinanap. Agad niya yung pinalanghap sa anak niya. Pero parang biglang gumuho ang mundo niya nang makitang ubos na yon. Wala. Bulong niya at nagsisimula ng manginig ang kamay. Wala na. Wala nang lumalabas na gamot. Nasa bahay ang extra mo. Daddy, hingal ni Lumi at nagsisimula ng mangitim ang labi. Natataranta siyang naghanap ng supot. Saglit silang nagkatinginan nang iabot ni Maxine ang hawak nitong supot. Alam niyang panandalian lang yon, kaya agad niya nang binuhat ang anak niya at tumakbo sila papunta sa bahay. Sumunod naman si Maxine, dala ang mga gamit ng bata. Nang makarating, agad niyang hinanap ang inhaler ng anak niya. Anak, inhale, exhale. Mahinang sabi ni Inigo sa kanyang anak. Labis ang kabang nararamdaman niya. Pinagmasdan niyang anak niya. Tinitingnan niya kung sapat ba ang inhaler sa atake nito. Daddy, sorry. Naiiyak at hinihingal pa rin na sabi ng kanyang anak. Nakipag-play po ako sa dog kanina ng isang guest. Napapikit siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Ayos lang anak. Pasensya na. Alam kong gusto mo ng dog pero hindi talaga pwede sa asthma mo. Hinihingal pa siya, Inigo. Saad ni Maxine at napatingin sa nebulizer. Ginagamit niyo yun, diba? Bago siya makatayo, si Maxine na ang nag-set up ng nebulizer ng anak niya. Nagkatinginan sila nang makitang marunong ito. Yung kaibigan ko before may asthma rin siya, kaya alam ko kung paano to. Malumanay na saad ni Maxine. Nang matapos, pinagamit na nila kay Lumi iyon. Tahimik lang silang nakatingin sa bata. Nang medyo naging maayos na ang pakiramdam nito, nakatulog na rin naman. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Alam ko naman na hindi ako dapat natataranta sa mga ganong bagay. Pero syempre, tatay ako. Hindi ko talaga mapigilan na mag-alala. Malumanay na sabi ni Inigo. Tumango naman si Maxine. Okay lang, nakita ko nga natataranta ka kaya tumulong na ako. May asthma palang anak mo. Mabuti na lang at naalagaan mo siya ng maayos. Siya lang ang meron ako. Mahal na mahal ko ang batang yan. Lahat ng desisyon ko sa buhay, siyang una kong iniisip. Kapag may nangyaring masama kay Lumi, guguho talaga ang mundo ko. Wala nang sumunod na nagsalita sa kanila. Para bang binibigyan na lang din muna nila ng oras ang isa't isa. Hindi rin naman kasi naging maganda ang huli nilang pag-uusap. Inigo, mahina nitong sabi sa bandang huli. Lumingon siya rito. Bahagyang napayuko si Maxine. Pasensya na sa mga nasabi ko nung huli. Natigilan siya. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Concern ako sa'yo, pero alam kong hindi kita pwedeng biglain. Hindi dapat ako nangialam sa buhay mo. Kailangan kong mag-sorry. Nasaktan ka sa mga sinabi ko. Huminga ng malalim si Maxine. Sa totoo lang, hindi yun bigla para sa akin. Sa mga sinabi mo, parang bigla akong nagising. 5 taon na wala si Harold pero nandito pa rin ako. Tama ka na kailangan kong makausad. Na niligtas niya ako hindi para maging ganito. Pero siguro, kaya ako ganito kasi sinisisi rin ako ng mga taong nasa paligid ko. Yun ang tumanim sa utak ko, kaya pasensya ka na. Gumaan ang kalooban ni Inigo sa mga sinabi nito. At least, bahagya itong nagising sa mga sinabi niya. Gusto niya na makalaya na ito mula sa mga bigat na nararamdaman. Huminga rin siya ng malalim. Pasensya na rin. Baka masyado akong mapilit. Pareho tayong may mali, sabi ni Maxine. Pero salamat kasi hindi mo ako sinukuan. Para mo akong niligtas mula sa lahat ng ginawa kong parusa sa sarili ko. Baka kailangan ko rin lang talaga ng taong matapang na magsasabi sa akin. Tumango si Inigo. Gusto ko lang ma-realize mo. Pero sa'yo pa rin yan. Ikaw pa rin ang kapitan ng buhay mo. Ikaw pa rin ang mag-aahon sa sarili mo. Muli silang nagkatinginan at nginitian ng isa't isa. Sa wakas, may nagawa na siya para kay Maxine.
Batid niya na hindi niya yon biglaan na magagawa para dito. Magluluto ako. Dito ka na kumain. Nakangiting sabi ni Inigo. Tumawa si Maxine. Sige, miss ko na rin naman ang luto mo. Mula noong gabing yon, parang dahan-dahang nagbago ang takbo ng mga araw ni Inigo. Na para bang may isang pinto na matagal nang nakasara at ngayon ay unti-unting binubuksan ng hangin. Hindi nila pinag-usapan kung ano sila. Hindi rin nila tinanong kung saan sila papunta. Basta isang araw, sabay na lang silang nagkakape sa maliit na mesa. Hindi ka ba late? Tanong ni Maxine habang hinihipan ng kape. Hindi. Sagot ni Inigo. Flexible ang oras ko. Ikaw? Break ko naman, sagot nito. May iniiwang makina pero babalikan ko rin. Masarap ba? Tanong niya rito. Paboritong tinapay ng anak ko. Kaya yan lang ang inaral ko na i-bake. Tumango si Maxine. Oo, ikaw talagang may talent sa kusina. Ang galing mong magluto. Survival skill lang. Saka sino pa bang magluluto para sa amin ng anak ko? Ayoko naman na palaging sa labas kami kakain ni Lumi. Hindi ko matcha-check kung healthy na ba ang mga kinakain namin. Ngumiti siya rito. Minsan naman, sabay silang kumakain sa karinderyang malapit sa beach, kasama si Lumi na walang tigil sa pagkakwento. Tita Maxine, masiglang sabi ng bata. Alam mo po ba, kumikending palagi si Daddy kapag naguhugas ng pinggan? Talaga? Natatawang tanong ni Maxine. Hindi ah. Mabilis na kontra ni Inigo. Anak, anong kumikending? Daddy, totoo po yun. Gumigiling po siya, Tita Maxine. Tumawa si Maxine at doon niya napansin na ibang-iba ang tawa nito ngayon. Kaya kahit napapahiya, natatawa na lang din si Inigo. Minsan may mga hapon na nagpipiknik silang tatlo sa ilalim ng puno ng niyog. Noon, sila lang ni Lumi pero ngayon ay kasama na si Maxine. Daddy, sabi ni Lumi habang nakahiga at nakatingin sa ulap. Parang mukha pong isda yung ulap na yun, no? Nasaan? Tanong ni Maxine. Doon! Sabay turo ng bata. Napatingala si Inigo. Mukhang tsinelas. Daddy naman, reklamo ni Lumi. Okay, isda na lang para walang away. Tumatawang sabi naman ni Maxine. Sa mga sandaling yon, tahimik lang si Inigo. Nakikinig, nag-o-observe at parang ayaw niyang gambalain ang munting kapayapaang yon. Pero may mga sandali pa ring natutulala si Maxine. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa dalampasigan. Si Lumi ay natutulog na sa loob ng kubo at pagod sa kakalaro. Tahimik ang paligid at tanging hampas lang ng alon ang maririnig. Alam mo, dito kami madalas umupo ni Harold, biglang sabi ni Maxine. Hindi siya nagsalita agad, hinayaan niya lang ito. Hindi naman siya bitter na marinig ang mga alaala nito sa asawa. Mas gusto niya nga na magkwento ito para mawala ang bigat ng mga nararamdaman. Mahilig siya sa dagat, patuloy ni Maxine. Sabi niya kapag naliligaw raw siya, sa isip niya, sapat na raw ang tunog ng alon para maalala niyang buhay pa siya. Minsan nag-aaway kami rito, sobrang babaw lang. Sweet siya, siya ang pinakamalambing na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Pero grabe kong magsalita si Harold kapag galit. At mahal mo pa rin siya. Maingat na sabi ni Inigo. Sa kabila ng mga nagawa niya sa'yo nung nabubuhay pa siya, mahal mo pa rin ang asawa mo. Tumango si Maxine. Oo, mahal ko pa rin at hindi naman nawawala yon. Hindi naman kailangan nawala. Sagot niya rito. Hindi kalaban ng alaala. Kailangan mo lang yakapin at tanggapin ang mga bagay na nangyari noon. Napatingin sa kanya si Maxine. Hindi ka ba nagsiselos? Gusto mo ako, diba? Umiling si Inigo at bahagyang natawa. Hindi, dahil bahagi siya ng buhay mo. Hindi ko kailangan burahin ang isang taong minahal mo para pahalagahan ka. Matagal siyang tiningnan ni Maxine. Parang may gustong sabihin pero mas piniling huwag na lamang sabihin sa kanya. Inigo, bigla nitong sabi makalipas ang ilang sandali. Nagpatingin ako sa therapist. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga?
Tumango ito. Oo, 2 session na. Kumusta naman? Mahinahon niyang tanong. Mahapdi, sagot ni Maxine sabay ngiti. Parang binubuksan lahat ng sugat na matagal kong tinakpan pero gumagaan. Hinawakan niya ang kamay nito. I'm proud of you. Tamang ginagawa mo. Mas makakalaya ka kapag pinakawalan mo ang lahat. Napangiti si Maxine. Salamat. Hindi ko alam kung aabot ako sa puntong to kung wala ka. Kung hindi ka naglakas loob na iparealize sa akin ang lahat ng to, wala ako dito ngayon. Hindi siya sumagot. Ang mahalaga lang sa kanya, tuluyang maghilom si Maxine at ang pagtuunan nito ang damdamin niya para rito. Para sa kanya ay bonus na lang yon. Isang araw, dumating ang araw ng birthday ni Tita Tess. Buong resto bar ng resort ay puno ng ilaw, lobo at tawanan. May handaan, may lechon, pansit at ilang inumin. May videoke din sa isang sulok. Hoy, Inigo! Sigaw ng isa sa mga staff. Ikaw nang kakanta. Umiling siya agad. Wag na. Marunong yan, singit ni Tita Tess. May gitara pa yan dati. Ipakita mo ng talent mo. Baka may ma-in-love. Nagtilian ang mga kasama nila roon. Inaasar siya sa isang staff na may gusto sa kanya. Pero alam naman ni Tita Tess kung sino ang minamata niya. Pagtingin niya kay Maxine, may multo ng ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Napakamot siya sa batok. Sige na nga. Kakanta na para kay Tita Tess. Matagal na at baka kinakalawang na. Go, Inigo! Bigla na namang bulalas ni Maxine. Namula siya hanggang tenga. Tawang-tawa tuloy ang mga bisita ni Tita Tess. Halatang halata siya na kay Maxine lang kinikilig. Alam naman kasi ng mga tao roon ang pinagdaanan ni Maxine. Kaya siguro gusto rin na magmahal na ulit ito. Nang may nag-abot ng gitara sa kanya, napabuntong hininga siya at umupo sa harapan. Ang galing mo, Daddy! Go, Daddy! Sigaw pa ni Lumi. Nagsimula na siyang mag-strum. Parang bumalik ang muscle memory niya noong high school at college. Huminga siya ng malalim at nagsimulang kumanta. Habang umaawit siya ay napatingin siya kay Maxine. Nakatitig ito sa kanya at hindi man nakangiti pero may kinang sa mga mata. At doon niya naramdaman na mas lalo siyang nahuhulog. Hindi lang dahil masaya ito o dahil maganda, kundi dahil sa tapang ni Maxine na harapin ang sakit nito. Pagkatapos ng kanta, nagpalakpakan ng mga tao. Mas lalo tuloy nag-init ang kanyang mga pisngi. Nang muli siyang lumapit kina Maxine at Lumi, hindi niya alam kung bakit bigla niyang nayakap ang mga ito. Hindi niya na mapigilan ang sariling damdamin. Masaya si Inigo, masayang masaya talaga siya sa takbo ng buhay niya ngayon. Daddy, naiipit ako, reklamo ni Lumi. Natatawa siyang kumawala rito, kaya si Maxine na lang ang niyakap niya. Kung makayakap ka naman sa akin, parang na-imagine mo na ako ang asawa mo Natatawang sabi nito. Napangiti si Inigo at parang maiiyak na sa saya. Masyado ka namang basag trip. Hayaan mo lang ako. Mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Ang puso ko, hindi ko alam kung paano pa to pakalmahin ng dahil sa'yo. Isang gabi, nakatambay sila sa kubo. Umuwi na si Tita Tess, bit-bit si Lumi na antok na kanina pa. Naiwan silang dalawa ni Maxine. Hindi ka pa ba inaantok? Tanong ni Inigo. Umiling naman ito. Hindi pa. Parang ayokong matulog agad. Bakit naman? Nagkibit balikat si Maxine. Kapag natulog ako, babalik na naman sa isip ko yung mga bagay na pilit kong tinatakasan buong araw. Tumango si Inigo. Ganon din ako dati. Napatingin sa kanya si Maxine. Dati? Oo, sagot niya rito. Nung niloko ako ng nanay ni Lumi, hindi ako umiinom noon kasi may anak ako na kailangan kong alagaan. Siyang dahilan kung bakit kailangan kong huminto paminsan-minsan. Kung wala siya, baka matagal na rin akong naligaw. Napangiti si Maxine pero may lungkot sa mga mata. Buti ka pa. Ako walang naiwan sa akin. Wala rin naman kasi akong tatakbuhan.
Ulila na ako, si Harold lang ang meron ako, tapos nagalit pang pamilya niya sa akin. Sandali silang natahimik. Tanging hampas ng alon at kaluskos ng mga dahon ng niyog ang maririnig. Para sa kanya, magkaiba lang talaga ang naging mga laban nila sa buhay. Inigo, biglang sabi ni Maxine. May itatanong ako? Pero kung ayaw mong sagutin, okay lang? Kahit ano pang itanong mo, sasagutin ko. Bakit mo ako nagustuhan? Bakit ako sa panahong durog na durog ako? Hindi ko rin alam. Nang makita kita sa tulay ng araw na yon, hindi ko rin alam kung bakit pinili kitang tulungan. Parang may bahagi sa akin na gusto kitang samahan at pakinggan. Saka ang ganda-ganda mo. Sagot niya rito. Bahagyang natawa si Maxine. Hindi naman ako sobrang ganda. Umiling si Inigo. Sa mga mata ko, ang ganda-ganda mo. Lalo na kapag nasisilip kita sa talyer. Parang inaakit mo ako. Ako pa naman yung klase ng tao na minsan lang magkagusto. Kaya kapag nagkagusto ako, lalalayon at mas lalalim pa. Delikado ako sa nararamdaman ko pero hindi ako tumigil. May kaunting ngiti sa mga labi nito na naging mahinang tawa. Hindi kita inaakit, no? Alam ko naman yun. Natawa na rin si Inigo. Ganun lang yung pakiramdam. Malungkot na napangiti si Maxine. Aaminin ko, nung una akala ko may agenda ka. Akala ko naawa ka lang. Hindi ko naman kasi kailangan ng awa. Siguro kaya sinisira ko ang buhay ko. Kasi ako umaasa na isang araw, hindi na lang ako magising. May part sa akin na gusto kong mawala sa mundo. Kaya lang, hindi ko rin naman kayang patayin ang sarili ko. Kaya parang gusto ko na lang i-engage ang sarili ko sa aksidente para kahit papano, masabi ko sa sarili ko na hindi ko sinasadya yun. Naninikip ang dibdib ni Inigo. Hindi niya gustong mangyari yon. Kung kaya niya nalang ipakita kay Maxine na may igaganda pa ang mundo basta matuto lang ulit ito na magmahal. Paano ka sigurado sa akin? Tanong ni Maxine. Baka isang araw sukuan mo ako bigla. Paano kung magulo ako? Paano kung may araw na babalik ako sa dati? Mahal kita. Malinaw niyang sabi. Hindi dahil kailangan kita kundi dahil pinili kita. Pinili kong yakapin ang nakaraan mo at kasama yon sa pagmamahal ko. Napapikit si Maxine. Huwag mo kong kausapin ng ganyan. Bakit naman? Kasi natatakot ako, pag-amin ni Maxine. Kapag naniwala ako, mas masakit kapag nawala. Lumapit pa siya hanggang halos magkadikit na ang mga tuhod nila. Hindi kita papangakuan ng walang sakit. Pero may ipapangako ko na hindi kita iiwan kapag masakit pa rin. Bumukas ang mga mata ni Maxine. Gusto mo ba talaga ako? Kahit alam mong may multo pa rin si Harold sa buhay ko? Oo, sagot niya rito. Hindi ako makikipaglaban sa alaala ng dati mong asawa. May lugar siya sa'yo pero humihingi rin ako ng kaunting lugar sa puso mo. Hindi na nagsalita si Maxine. Sa halip, dahan-dahan itong inilapit ang kamay sa kanya at tila nag-alinlangan pa. Parang naputol ang hininga ni Inigo nang magtagpo ang mga labi nila. Nang walang umatras, lumalim pa ang halik. May pag-aalinlangan, may takot pero mas malakas ang pagnanais na manatili sa sandaling yon. Halika, namamaos niyang sabi rito. Pumasok sila sa opisina niya. Doon muling naglapat ang mga labi nila. Mas malalim at mas mapaghanap na. Hindi niya mapigilang ipasok ang kamay sa loob ng damit ni Maxine para maramdaman ang init nito na totoong nangyayari ang lahat ng yon. Sigurado ka? Tanong niya ulit. Oo, sagot ni Maxine. Magmamahal ako ulit at susubukan ko, Inigo. Namalayan na lang ni Inigo na nakahiga na sila sa couch habang yakap ang walang saplot na katawan ni Maxine. Narinig niya ang paghinga nito at ang lakas ng tibok ng puso. Inigo, natatakot pa rin ako. Mahal mo ba talaga ako? Hinalikan niya ang kamay ni Maxine. Mahal kita, Maxine. Wala kang dapat ipag-alala. Naluha na lang ito bigla. Hindi ko akalaing magmamahal ulit ako ng ganito. Kung papayag ka, sabi niya at bahagyang umangat para makita ang mukha nito. Gusto kong bumuo tayo ng isang pamilya. Hindi kapalit ng nawala kundi bagong simula. Ako, ikaw at si Lumi.
at ang mga magiging anak natin. Bibigyan kita ng malaking pamilya para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Mahinang umiyak si Maxine bago tumango. Oo, pumapayag ako. Gusto ko rin ang gusto mo. Mahal kita, Inigo. Mahigpit niya itong niyakap. Sa gabing yun, malinaw kay Inigo na pinili na nilang huwag maging mag-isa sa mundong iyon. Naging masaya sila simula ng araw na yon. Nakikita niyang mas masaya na at mas maluwag tumawa si Maxine. Naging malapit palalo ito sa anak niyang si Lumi. Matagal na rin tayong hindi lumalabas ng resort, sabi ni Maxine habang inaayos ang suot na blouse. Parang nabilanggo na tayo ron. Ngumiti si Inigo habang akay si Lumi. Hindi naman, pero oo nga. Maganda ring magbago ng tanawin. Daddy, ibibili mo po ba ako ng strawberry milkshake mamaya? Tanong ni Lumi. Oo naman. Nakangiting sabi ni Inigo. Sa loob ng restaurant, maayos ang lahat. Simple lang ang kinain nila pero sapat na para maging masaya ang hapon. Tahimik si Maxine minsan pero sanay na si Inigo roon. Hindi niya pinipilit magsalita ang kanyang girlfriend kung ayaw nito. Talagang hindi ito madaldal. Busog na po ako, sabi ni Lumi habang hinahaplos ang tiyan. Siyempre, tawa ni Maxine. 3 beses kang nag-dessert, ikaw nakaubos lahat. Paglabas nila ng restaurant, napahinto si Inigo nang mapansin ang biglang paninigas ng katawan ni Maxine. Maxine, mahal bakit? Mahina niyang tawag. Hindi agad sumagot ang kanyang girlfriend. Nakatingin lang ito sa direksyon ng paparating na grupo. Ang pamilya ni Harold, usal ng kanyang girlfriend. Biglang nanikip ang dibdib ni Inigo. Nandoon ang nanay ni Harold, tatay nito at 2 pang kamag-anak na minsan niya na ring nakita sa mga lumang litrato na ipinakita ni Maxine. Maxine, matalim na tawag ng nanay ni Harold na para bang may halong paninisi kahit sa pagbanggit lang ng pangalan. Napatingin si Lumi. Daddy, sino po sila? Hinawakan agad ni Inigo ang kamay ng anak niya. Sa tabi ko lang ikaw anak. Lumapit ang pamilya ni Harold. Halata ang gulat sa mukha ng mga ito, lalo na nang makita silang mag-ama. Talaga naman, sabi ng ginang at malamigang tono. Ganito na pala ngayon. Namamaos ang boses ni Maxine. Mama, wag mo akong tawaging mama. Saad ng ina ni Harold at bakas ang galit sa mukha nito. Wala ka ng karapatang tawagin ako ng ganyan. Tumahimik si Maxine para bang nabura ang boses niya. Gusto niyang hilahin na lang ang kanyang girlfriend palayo. Pero mukhang gusto rin naman ito na harapin ang mga magulang ng dating asawa. Hindi ka man lang naghintay, dugtong pa ng ginang. 5 taon pa lang, Maxine. 5 taon pa lang mula nang mamatay ang anak ko dahil sa'yo. Nanigas ang panga ni Inigo. Huminga siya ng malalim at pilit pinipigilan ang galit. Matilda, sabad ng ama ni Harold. Huwag dito. Wag mo akong patigilin, singhal ng ginang. Karapatan kong magsalita. Tingnan mo siya. May kapalit na agad. Parang walang nangyari. Hindi man lang nakonsensya. Nakakatulog ka pa ba sa ginagawa mo? Una pa lang, ayoko na sa'yo. Nang pinakasalan ka ng anak ko, malaki ng duda ko. At ngayon tama ako. Ikaw ang may dahilan kung bakit siya namatay. Kumuyom ang kamao ni Inigo. Malinaw naman na walang kasalanan si Maxine. Kung may naging pag-aaway man o pagtatalo bago ang aksidente, si Harold naman ang may kasalanan at hindi si Maxine. Si Harold ang nagloko noon, kaya bakit ang girlfriend niya ang kailangang sisihin sa lahat ng mga nangyari? Napalunok si Maxine. Nagluksa po ako ng matagal na panahon. Naniwala po ako na baka nga ako ang may dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Pero hindi po ganon. Hindi ganon? Bakas lalo ang galit sa mga mata ng ina ni Harold. Nawala ang anak namin. Tapos ikaw, masaya ka na ulit? Hindi na napigilan ni Inigo ang sarili. Tama na po. Mariin niyang sabi at humakbang sa harap ni Maxine. Hindi po siya nag-iisa sa desisyon na maging masaya ulit.
Nagluksa po siya, nagmahal siya sa anak ninyo, pero hindi habang buhay na pagsisisihan niya ang bagay na hindi niya naman ginawa. Nanlaki ang mata ng ginang. At ikaw, sino ka? Bakit ka nangingialam dito? Ako po si Inigo at boyfriend niya po ako. Sagot niya at diretso ang tingin sa mga ito. At hindi ko po hahayaang pagsalitaan niyo siya ng ganyan. May lakas ka ng loob. Malamig na tawa ng ginang. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa anak ko? Alam ko po ang buong kwento, sagot ni Inigo. At alam ko ring 5 taon ang nakalipas. Hindi niya po kasalanan ng aksidente. Hindi tamang isinisisi niyo sa kanya dahil lang namatay ang asawa niya at siyang nabuhay. Tumawa ang ina ni Harold. Magaling ka na ipagtanggol ang babaeng yan. Kasi siguro may napapala ka. Ano? Nakikinabang ka ba sa ari-ari ang iniwan ng anak ko sa babaeng yan? Nanginig ang kamay ni Maxine. Ma, hindi po ako ganyan. Maxine, mag-aasawa ka ng iba. Habang ang mga iniwan ni Harold, gagamitin mo lang sa sarili mo? Sa kanya? Sabay turo nito kay Inigo. Napatingin si Inigo kay Maxine, kita niya ang sakit na matagal nang nakabaon dito. Pasensya na po pero nagkakamali po kayo. Huwag niyo pong idamay ang pera, mariin niyang sabi. Hindi namin kailangan yan. May trabaho ako at may pera po ako. Hindi ko kailangan ng perang iniwan ni Harold kay Maxine. Napahalakhak ang babae. Sinungaling kayo. Huminga ng malalim si Inigo. Hindi po ninyo alam kung ilang taon niyang pinarusahan ang sarili niya. Ilang gabi siyang hindi natulog. Ilang beses siyang sinisi ang sarili niya sa isang bagay na aksidente lang naman. Tao po si Maxine. May karapatan siyang sumaya at kung nandito ang asawa niya, alam kong yun din ang gugustuhin ni Harold. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Maxine. Hindi po siya umusad agad. Dagdag pa ni Inigo. Matagal na matagal po at wala po kayong karapatang ipagkait sa kanya ang natitirang buhay niya. Biglang nagsalita si Maxine. Tama na. Lumingon ang lahat dito. Huminga ito ng malalim bago muling nagsalita. Pasensya na. Pasensya na kung nasaktan ko po kayo. Matagal na akong humingi ng tawad pero mga sarado pa rin po ang utak ninyo. Humingi po ako ng tawad kahit alam kong wala po akong kasalanan. Pero ayoko na po maging ganito. Pasensya na po dahil sa nangyari sa amin ni Harold. Pero may kasalanan din naman po siya nung gabing yun. Pasensya na po na hindi kami parehong nakaligtas. Pasensya na po na siya ang namatay at ako ang nabuhay. Pero hindi po ako hihingi ng tawad dahil masaya na ako ulit. Hindi ko ikakahiya na mabuhay dahil ito pong buhay kong to, pinahahalagahan po ng anak ninyo at piniling iligtas. Hindi nakapagsalita ang mga magulang ni Harold para bang wala nang masabi dahil naghanap lang naman ng masisisi talaga. Hindi madaling tanggapin ang pagkamatay kaya maghahanap na lang ng pwedeng sisihin. Kung ang pera ang dahilan ng galit nyo, dugtong pa ni Maxine. Ibabalik ko lahat ng naiwan ni Harold sa akin, ililipat ko sa inyo. Wala po akong pinakinabangan sa lahat ng yon kahit isang kusing sa mga nakalipas na taon. Matagal ko na dapat ginawa yon, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ibibigay ko po sa inyo kahit na mas may karapatan ako, para wala na kayong maisumbat at para makapagpatuloy na rin ako ng walang bigat. Hinawakan ni Maxine ng buong tapang ang kanyang kamay. Namungay ang mga mata ni Inigo at hinawakan din ang kamay ng anak niya. Sa pag-alis nila roon, alam niyang iiwan na ni Maxine ang masasakit nitong alaala. Pipiliin itong maging masaya ulit at mas pahalagahan pa ang buhay kasama silang dalawa. Simula noon, naging tahimik ang buhay nila sa mabuting paraan. Hindi na si Maxine ang babaeng laging may hawak na bote ng alak. Hindi na rin ito ang babaeng tumatambay sa tulay tuwing gabi. Isa na lang itong simpleng mekaniko sa resort. At nang tuluyang ma-turnover ang resort sa bagong may-ari, nagdesisyon na silang lumipat na si Maxine sa bahay nila. Binigay na nito lahat ng naiwan ni Harold sa pamilya ng asawa nito. Kaya tanging ipon lang nito at pagiging mekaniko ang inasahan. Okay lang, sabi ni Maxine noon habang inaabot ang huling susi. Panahon na rin siguro. Sa bahay ni Inigo doon sila tumira.
Hindi naman siya sobrang yaman, pero maaliwalas at medyo maayos naman ang bahay nila. Alam niya rin na kaya niyang buhayin ang dalawa at pati na rin ang magiging mga anak nila. Si Inigo naman, nakahanap ng bagong trabaho na work from home. Mas malitang sweldo kaysa sa dati, pero sapat naman. Kailangan niya kasing magsakripisyo ng trabaho para mabigyan ng magandang environment si Lumi. "Daddy, sabay-sabay na po tayo lagi," masayang sabi ni Lumi isang gabi habang nag-aayos sila ng hapagkainan. Oo, Sagot ni Inigo. pamilya na tayo anak. Napangiti si Maxine. "Lumi, pwede mo akong tawaging mommy." Nanlaki naman ang mga mata ng anak niya. "Talaga po?" Oo naman. Natatawang sabi ni Maxine sabay tingin sa kanya. Hindi na rin mapigilan ni Inigo ang ngiti. Sobrang saya ng kanyang puso. Sa wakas, may isang tao na siyang kaagapay sa buhay na yon. "Kahit civil wedding lang," sabi ni Maxine minsan habang naglalabas sila. "Ayoko ng enggrande. Ayoko ng maraming tao. Kahit sa munisipyo lang okay na ako. Ang mahalaga tayong ikakasal." Punong-puno ng plano at mga pangarap ang pagsasama nila. Parang wala na siyang mahihiling pa. Tila nakalutang si Inigo na sa wakas, nagiging totoo na ang lahat ng yon. Hanggang sa napansin niya ang mga gabi na tahimik si Maxine. Hindi niya alam kung ano ang problema nito. Pero hindi niya maiwasang mag-alala. Okay ka lang? Tanong ni Inigo isang gabi habang tinutupi ang mga damit. Tumango lang ito. Oo, pagod lang." Gusto mo bang mag-usap? Umiling naman si Maxine. "Hindi muna." Hinayaan niya na lang. Kilala niya si Maxine. Gusto nito ng panahon na mag-isip bago pag-usapan kung may problema. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis. Maxine, Maingat niyang sabi habang magkatabi silang nakahiga. may mali ba? Ano ba talagang problema? Alam mo, pwede ka magsabi sa akin kahit na ano. Mabagal na sumagot si Maxine. Wala. Umangat ang dibdib ni Inigo. Hindi yan totoo. Bumuntong hininga si Maxine at naupo. Inigo, kinabahan siya ng todo sa tono ng kanyang girlfriend. Hindi na siya natutuwa. Para siyang naliligaw habang nakatingin sa mga mata nito na hindi niya naman maunawaan. "Sa tingin ko, kailangan nating maghiwalay," saad ni Maxine pagkatapos ng ilang buwang pananahimik nito sa kanya. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Inigo. Ano? "Hindi ko na kaya," sabi ni Maxine at umiwas ng tingin sa kanya. "Hindi ko kaya, Inigo." Tumayo siya at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Ano bang sinasabi mo? Okay tayo, maayos tayo, tapos anong bigla ang... "Hindi ako okay," putol ni Maxine. "Matagal na." Bakit ngayon mo lang sinasabi? Nanginginig na ang boses ni Inigo sa labis na emosyon. Umiling si Maxine. "Akala ko mawawala si Harold sa sistema ko. Pero tuwing katabi pala kita, nakokonsensya pa rin ako." Alam ko nagsisinungaling ka. Ano ba talagang problema mo? Sabihin mo naman sa akin. Mariin niyang sabi. Mahal kita. Mahal ka namin. Bakit ganito? Doon tuluyang umiyak si Maxine. "Mahal mo ko pero ako hindi ko alam kung kaya ko." Nanikip ang dibdib ni Inigo. Hindi mo kayang ano? Hindi ko kayang magmahal ng iba." Sagot nito at tumayo na rin. Si Harold pa rin. Parang bumagsak ang mundo niya. Maxine, alam ko naman na hindi na siya mawawala sa alaala mo. Naiintindihan ko naman pero bakit ganito? Hindi lang alaala to, naluluhang sabi ni Maxine. "Siya pa rin ang hinahanap ko. Kapag katabi kita, kinakaya ko basta iisipin ko na ikaw siya." Nanlamig bigla si Inigo. Hindi siya lubos na makapaniwala. Parang imposible na ginagamit lamang siya ni Maxine para buhayin ang alaala ng asawa nito. Ramdam niyang minahal siya nito kaya hindi niya maintindihan. Tumulo ang luha ni Maxine. Pinilit kong mahalin ka. Pinilit kong maging masaya." Hindi niya alam kung paano pahihinga.
Parang kutsilyong sumasaksak sa kanya ang bawat salita ni Maxine. Alam mo ba kung gaano kasakit yan? Tanong niya at naluluha na rin. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Gusto kong makipag-ayos sa mga magulang ni Harold. Dagdag ni Maxine na mas lalong dumurog sa kanyang puso na umaasa at nagmamahal dito. At gusto kong maibalik sa akin ang naiwan niya. Nanlamig si Inigo. Ano? Hindi ko pala kayang mabuhay nang wala yon. Parte siya ng buhay ko. Parang sinabi na rin ni Maxine na mas mahalaga ang yaman kaysa sa kanya. Na hindi nito kayang manatili sa kanya kapalit ng mawawala rito. Hindi ba sapat ang buhay na binuo natin? Tanong niya at halos nakikiusap na. Naging masaya naman tayo ah. Sinasabi mo bang iniwan mo kami ng anak ko dahil wala akong yaman? Hindi ako kasing yaman ng asawa mo pero kaya naman kitang buhayin. Hindi ako bubuo ng pamilya kung hindi ko kayang buhayin. Mahal kita at pwede bang dito ka na lang? Maxine, pagsasalitaan ka lang ng masama ng pamilya ni Harold. Dito ka na lang. Gagawin ko lahat para ibigay sa'yo ang lahat. Matindi ang naging pagluha ni Maxine sa sunod-sunod niyang pagsusumamo. Pero wala naman itong naging tugon. Napasinghap siya nang kunin ito ang maleta at sinimulang kunin ang mga gamit. Mabilis niya itong pigilan at niyakap. Huwag kang umalis, please, Maxine. Parang awa mo na, hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Huwag mo namang gawin sa akin to. Bigyan mo pa ng pagsasama natin ng panahon. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag kang umalis. Hindi na napigilan ni Maxine ang mga hikbi. Nang dumausdo siya paluhod dito, tinakpan na lang ang mukha para hindi niya makita. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako mahal. Siguro natatakot ka lang, pero alam kong mahal mo ako. Malumanay na saad ni Inigo habang umiiyak. Kaya ko magsikap. Kaya kitang buhayin. Kaya kong... Inigo, may cancer ako. Parang gumuho ang mundo niya roon. Napaupo na si Maxine sa kama at hindi na makahinga ng maayos. Inigo, may sakit ako. Nalaman ko lang nang magpa-check up ako. Magpapagamot ako pero hindi ako sigurado kung makakasurvive ako. Kasi yung nanay ko, namatay sa traidor na sakit na to. Wala na akong pera. Wala akong kahit ano. Maliit lang ang ipon ko. Kaya aalis na lang ako. Ayoko maging pabigat sa inyong mag-ama. Mauubos ka sa akin. Sakitin pa si Lumi. Kung magkakasakit din ako, mas mahihirapan ka, Inigo. Hindi pa naman tayo kasal. Hindi mo ko obligasyon. Kaya mas mabuting maghiwalay na tayo para hindi ka matali sa pagpapagamot sa akin. Ako nang bahala sa sarili ko. Hinaplos niya ang mukha nito. Shh! Ayoko. Gusto ka lang. Sakit lang yan, mabubuhay ka, ilalaban kita. Hindi ka magiging pabigat sa akin. Huwag kang umalis. Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan. Hayaan mo akong lumaban din para sa buhay mo. Hindi mo kailangan maging mag-isa. Nanginginig ang mga balikat ni Maxine sa labis na pag-iyak. Matagal na ako nagluksa para kay Harold. Matagal ko nang nakita ang sarili ko sa dilim dahil wala na akong makitang pag-asa. Hanggang sa dumating ka. Binigyan mo ulit ng kulay ang mundo ko. Masaya ako eh. Gusto ko na ulit mabuhay. Pero bakit kung kailan naging maganda ang mundo para sa akin? Saka naman ako pinahihirapan ng ganito. Gusto kong maging masaya kasama nyo. Gusto kong magmahal at magkaroon ng masayang pamilya. Bakit hindi pa maibigay sa akin ng Diyos? Pinunasan ni Inigo ang mga luha nito. Magiging masaya ka. Hihiling tayo ng paulit-ulit sa Diyos. Magiging maayos ka dahil lalaban tayong dalawa. Naintindihan mo? Kasama mo ako rito, mahal. Hindi kita iiwan. Hindi kita susukuan. Mahal na mahal kita. Simula ng araw na yon, nagsimula na nga sila sa gamutan. Nagkaroon ng operasyon, mga chemotherapy at kung ano-ano pa. Sa gastos, nagalaw na ang lahat ng ipon niya. Nakapangutang na rin siya sa mga kakilala. Hindi pa nakakatulong na paminsan-minsan na iisugo din sa ospital ang anak niyang si Lumi. Mabuti na nga lang at tinutulungan siya ni Tita Tess. Pero kahit nahihirapan siya, hinding-hindi niya ipapakita kina Maxine at Lumi na pagod na siya. Kumain ka na ba? Namumutlang tanong ni Maxine. Napangiti siya. Oo naman, kayo kumain na kayo. Pinagluto ko kayo.
Bukas makakalabas na si Lumi. Ikaw dito ka muna kasi may mga gagawin pa sa'yo. Bahagyang hinaplos ni Maxine ang braso niya. Ang pisngi, pati na rin ang eye bag sa ilalim ng mga mata. Pumayat ka na, kakaasikaso sa amin. I'm sorry. Tinawanan niya lang yon. Babalik din to, mahal. Ako pa ba? Saka ang pogi ko pa rin ano. Kaya magpapagaling ka na dyan at gigilingan kita kapag nakauwi na tayo. Napahalakhak na lang din si Maxine. Kapag may nangyayaring gamutan, alam niyang sagad ang sakit na nararamdaman ni Maxine. Wala siyang ibang magawa kundi ang umiyak para rito at manalangin na lang na sana ay matapos na ang paghihirap nito. Naroong tumaba na, nalagasan ng buhok, pumayat at kung ano-ano pa. May mga pagkakataong sinasabi sa kanya ni Maxine na gusto na nitong magpahinga pero ayaw niyang sumuko. Hinding-hindi rin susuko si Inigo. Pareho na tayong kalbo. Nakangiting sabi ni Inigo. Ang mag-asawang kalbo. Malungkot na napangiti si Maxine. Sorry. Hinalikan niya ang kamay nito. I love you dapat. Ang swerte ko, di ba? Ayaw niyang maririnig ang salitang sorry mula kay Maxine. Wala naman itong kasalanang ginawa sa kanya. Ang gusto niya lang marinig ay ang lumaban ito hanggang kaya. Na kung pwede lang nilang dayain ang tadhana, gagawin agad ni Inigo para sa babaeng minamahal niya. At siguro dininig nga siya ng Diyos dahil makalipas ng ilang taon, naging survivor na si Maxine. Kinaya nila at hindi talaga sila sumuko. Hindi siya naniniwala sa himala, pero simula nang gumaling ito, lubos niyang ipinagpapasalamat yon. Kasal na tayo, naluluhang sabi ni Maxine pagkalabas nila ng City Hall. Napangiti siya at niyakap ito. Kasal na talaga. Pero hindi na kita mabibigyan ng anak, nalulungkot nitong sabi. Hinaplos niya ang wig nito. Ayos lang, nasa atin naman si Lumi. Pwede rin tayo magampon. Ang mahalaga, buhay ka at makikita mo pa kung gaano kaganda ang mundo nang magkakasama tayo. Naluha ang asawa ni Inigo. Sa wakas, pinagbigyan na sila ng Diyos sa happy ending na gusto nila. Masaya na ang kanilang mga puso sa panahon at pagkakataon na ibinibigay pa rin sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga magagandang bagay pa rin naman ang nangyayari sa mundo. Na kung binigyan pa tayo ng pagkakataon para muling mabuhay, hayaan natin ang ating mga sarili na hanapin ang mga bagay o ang mga taong nagbibigay sa atin ng kulay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.